Magandang araw po mga kababayan. Ang gagawin ko ngayon, electric fan. Titingnan natin kung anong sira. Saksak natin para matisting. Nakasaksak na. Pindutin natin ang number 1. Hindi gumagana. Ulit natin number 2. Gumana. Mahina. Off natin. Number 3. Ayan. Number 3. Hindi gumana. Off natin. So, number 2 lang gumagana, tapos mahina. Buksan natin sa likod kung anong baka sakaling may makita tayo. Pero bago tayo magbukas, titistingin muna natin ang ating multimeter, ang ating male plug sa dulo nito. Makikita natin dito. Kapag ang anong tawag nito? Number 1, dapat mataas ang resistance kumpara sa number 2 and number 3. Yan ang titistingin natin ha. Ang multimeter natin, ilagay natin sa resistance or ohms. Tapos itong test rod natin, ilagay natin dito. Dito pa lang makikita natin yan. Yan. Okay. Oh, dapat nga open to eh. Dapat open yan. Subukan natin number 1. Walang nangyari. Number 2. Ayun. May resistance siya. Pero hindi stable. Tapos mataas. Oh. Okay. Number 3. Off muna natin. Number 3. Mega ohms ang layo. So considered na open kaya hindi gumagana. Tapos ang number 2, umaandar pero mataas ang resistance kaya mahina. Buksan natin po sa likod. Bubuksan ko sa likod para makita natin doon sa switch nya. Ikutin natin electric fan. Tapos buksan natin. Tara! Okay, bukas na. Tingnan natin. Sa pagkaganito, hindi lahat ng pagkakataon ay magtitesting tayo, magto-troubleshoot tayo na may power. Pag hindi natin kailangan ng power, tinatanggal agad ang kanyang saksak tulad nito. Okay. Tingnan natin dito. Okay. Itong wires papunta sa electric fan. Okay. So ang ating papunta sa linya dito, ang isa, oy, sus, basag ang switch ano. May basag ang switch natin dito. Yan, may basag. Ngayon, ang isang wire papunta sa switch. Ang isang wire naman na galing sa linya ay papunta dito sa motor. Okay. Tapos galing sa motor, may tayong bumaba. Ang bumaba natin ay white, black, and then red. Number 1 natin ay white. Number 2 natin ay black. Number 3 natin ay red. Okay. So ang common natin ay ang brown dito sa switch. Dito sa switch. Ang isang linya ay kulay blue, dark blue, papunta dito sa motor. Kapag pinindot natin, ang sirkito mabubuo dahil ito mayroon na nito. Galing sa motor, pinindot natin ang number 1, didikit dito sa pangalawang linya, so number 1 ang aandar. Tapos in-off natin, ang number 2 man pindot natin, ang number 2 ay didikit dito sa kulay brown ulit, maging switch. Tapos ito, kompletong linya, andar. Off naman natin. Ganun din ang number 3. Pindot natin number 3. Yan, nakapindot yung kanina. Number 3. Number 3. Pindot natin, didikit yon dito sa kulay brown. So, kompletong linya kasi may pupunta tayo sa motor. Right. So, ang gagawin natin dito,
Nasa na yung on natin. Ititrace natin kung alin ito. Kung alin ito dito. Yan ang dapat lagyan natin ng multimeter. Para makita natin kung buo ang galing sa motor na wire. Okay? So, para matrace natin, nakalagay pa rin sa ohms. Yan. Nakalagay sa ohms. Lagay natin sa brown. Wala. Lagay natin sa brown ulit. Ang sa switch muna ha. Dahil ito close. Ayon. Ibig sabihin, ito ang brown. I-ignore natin yan. Ang gusto ko lang makita, dahil ito close, hindi natin matitesting ito dito. Para makita natin ang kung asan ito dito sa dalawa, para malaman natin, kukunin muna natin ang brown. Okay? Kita nyo po ano? Dahil ito ang brown, ibig sabihin, ito ang kulay blue sa kabila. Automatic na yan. Kung yan buo ang linya, dahil ang number 2 natin ay gumagana, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng resistance number 2. Ang unang testing natin, bago natin ito inupin, kung ito ay buo, magkakaroon tayo ng resistance dito sa number 2. Ayon, nakita nyo po, 508.9 buo. Kapag pinindot natin, tapos dito natin tinisting, mataas ang resistance. Nakita nyo po. Ang ibig sabihin lang, may problema ng contact dito sa switch, ang number 2. Pero pag pinuntahan natin dito direkta. Ito, saka ito, direkta. 508.8. Tapos high resistance kapag dito na. Ibig sabihin lang ang switch. Nakalagayan dito, ibig sabihin brown, saka dito. Ibig sabihin lang ang switch. Ngayon, kanina pinindot natin ang number 1. Hindi gumagana. Number 1, ito number 1. Tapos hindi gumagana, di ba? Ayan, oh. Susubukan natin dito kung may resistance. Yan. Ayon, may resistance. Ibig sabihin, ang number 1 buo ang windings, ang number 2 buo ang windings. Subukan natin ang number 3. Naka-direct tayo sa wire, no? Number 3, tingnan natin. Oops, considered na open din kasi mega ohms. Subukan natin direkta. Ayon po, 406. Okay, so ang windings natin, hindi na tayo kailangang umakyat dito sa motor. Diyan, sa motor. Hindi na tayo kailangan umakyat dito dahil nadidetect na natin dito na ang windings natin buo. Well, obvious naman dahil sa ang switch ay may sira. Okay. So, bueno. Number 1, direkta tayo. Number 1. Obserbahan nyo po, 560. Yan ay mahina ang takbo ng electric fan. Number 2, pagbabawas ang resistance, magiging 508.7. Mas mabilis yan sa number 1 kasi number 2. Pag number 3 naman, obserbahan nyo ang resistance. Masyadong magalaw. Number 3, yan na. Okay, bumaba naman siya. Tapos yun na yung pinakamabilis niya. Okay. Ngayon, dahil sa switch ang may sira, tingnan nyo po ha. Tingnan nyo po ito. Sira, no? Bibili na lang ng buong switch para hindi na magkaroon ng problema dyan. Bago ito palitan. Pero at least nakita nyo kung ano ang problema dito. Naandito yan. Hindi na natin pang kailangan tanggalin yan. Ipakita sa inyo yung pagtanggal. Kasi pag, tingnan nyo po, basag na, oh. Basag na siya.
Kung ito buo pa 1 and 2, pwede ko naman yan ma-recover. Ang paandarin lang natin ay number 2 and number 3. Depende sa kung anong gusto natin. Pwede natin ang number 1 ilagay natin number 2, ang number 3 ang tanggalin natin. Pero dahil sa nakasolda na yan, nakita nyo po, pwede ko namang gawin na ang paandarin ko lang number 2, number 3. Lilinisan lang ang switch, titingnan kung anong sitwasyon dyan. Pero malinaw po yan na ang problema ay naandito lang. Kasi natest natin ang windings. Ayan po mga kababayan, hindi makomplete ang video natin ngayon. Pero sa simpleng troubleshooting na yan, kung naintindihan nyo, malaking tulong po, malaking bagay po yan. Yan o. Okay, kaya hindi po umaandar ang number 1 saka number 3. At ang number 2 ay mahina, nakita nyo po sa resistance. May loose contact sa loob or siguro may carbon na yan, namumuong carbon sa kanyang switch. Okay po, hanggang dito lang ang video na to. Sa susunod naman, ang pagpalit naman ng switch nito. Sa ibang video na lang yon. Pero sa troubleshooting muna, yun na po yun. Switch lang ang papalitan yan. And then, tapos na. Mag-order lang tayo sa Shopee. Mag-order lang. Ang tatak nito ay standard. Matagal lang panahon siguro ang electric fan na to. Yan. Standard. Maka-order tayo sa Shopee ng buo niya. Ganyan. Tapos palitan. And then, that's it. Job done. Thank you very much for watching. Sana nagustuhan yung video na ito. At sana nakatulong sa inyo.